Sa unang tingin, ang nangyari kina Rene Baterbonia at Divine Adili ay isang trahedyang dulot ng malakas na alon sa dagat. Pero ngayong lumalalim na ang investigasyon, iba na ang direksyon na tinitingnan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ayon sa ulat ng Bombo Tuguegarao News Team noong June 17, 2026, iginiit ng CIDG na hindi nila basta maituturing na aksidente ang pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes. Sa press briefing sa Camp Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Alexander Morico II na may mga pangyayaring kailangan pang imbestigahan ng mabuti, lalo na ang mga nangyari bago, habang at pagkatapos ng team building activity sa Dipaculao, Aurora. Sa report ng 24 oras, malinaw ang naging posisyon ng CIDG. Nang tanungin kung aksidente ba ang nangyari, ang sagot ng CIDG ay hindi. Para sa kanila, may mga detalye sa insidente na hindi pwedeng palampasin. Isa sa mga binigyang diin nila ay ang lokasyon ng activity. Ayon sa investigasyon, hindi raw ito nangyari sa mismong harap ng resort, kundi nasa dagat ang halos lahat ng player. Mga 700 meters ang layo mula sa tinutuluyan nila. Dito nagsimulang bumigat ang mga tanong. Kung alam na malakas ang alon, bakit napunta sa tubig ang mga players? Kung team building o training exercise ito, bakit sa dagat isinagawa? At kung may mga hindi marunong lumangoy, sapat ba ang naging pag-iingat bago sila pinasali sa activity? Ayon sa Frontline Pilipinas, unti-unti nang lumalabas ang mga salaysay ng ilang players. Sa town hall ng Ateneo, ikinuwento ng ilang miyembro ng Blue Eagles ang nangyari bago magsimula ang water activity. Ayon sa kanila, tinanong umano ni Coach Tab Baldwin kung sino ang hindi marunong lumangoy. Isa raw sa mga nagtaas ng kamay si Divine Adili at nabanggit din na hindi marunong lumangoy si Rene Baterbonia. Ayon sa salaysay ng players, ang sabi umano sa mga hindi marunong lumangoy ay manatili lang sa malapit. Ang activity raw ay water exercise sa tabing dagat kung saan susundan nila ang coach sa shore. Noong una, bewang hanggang dibdib lang umano ang tubig. Pero makalipas ang ilang sandali, tumaas ang alon, nagsimulang tangayin ng grupo at doon na nagkaroon ng panik. Sa mga kwento ng ilang players, sila-sila na rin ang nagtulungan para mailigtas ang teammates nila. May player na nagsabing uminom na siya ng maraming tubig dagat at naisip na niyang baka hindi na siya makalabas. May isa ring player na nagkwento na nakita niyang tinutulungan si Divine habang nasa tubig. Pero sa puntong iyon, tila wala na itong malay. Ayon naman sa CIDG, hindi lang sina Baterbonia at Adili ang nadisgrasya. Sa 24 oras report, kinumpirma ng CIDG na may iba pang players na nahirapan sa tubig, nakainom ng tubig dagat at kabilang umano rito ang isang foreigner. Mayroon ding alegasyon na si Adili ay may pulse pa nang mailabas mula sa tubig. Kaya isa ito sa mga sensitibong detalye na kailangan pang linawin sa investigasyon. Dahil dito, hindi lang drowning incident ang tinitingnan ng CIDG. Ayon sa Bombo Report, sinusuri na rin nila ang posibilidad ng homicide o paglabag sa anti-hazing law, depende sa lalabas na ebidensya at testimonya. Hindi pa ito nangangahulugan na may guilty na, pero ibig sabihin may sapat na dahilan ang mga investigador para silipin kung may pananagutang kriminal ang sinuman. Kasama rin sa iniimbestigahan ang mga aktibidad sa dagat, kabilang ang paglalakad at pagtalon sa tubig bilang bahagi umano ng training exercises. Inaalam din kung sino ang may kaalaman sa kondisyon ng alon bago pa man bumiyahe ang grupo papuntang Aurora. Sa ngayon, target ng CIDG na makapanayam ang 48 individuals na may kinalaman sa kaso. Kabilang dito ang players, coaches at iba pang taong nasa training camp. Ayon sa ulat, ilan sa mga player ay humarap na sa CIDG at NBI kasama ang kanilang mga abogado, pero patuloy pa rin ang pangangalap ng testimonya. Muli ring pinapatawag ng CIDG si Coach Tab Baldwin. Ayon sa 24 oras at Frontline Pilipinas, hinihingi rin sa kanya ang drone footage na maaaring makatulong sa reconstruction ng mga pangyayari bago at pagkatapos ng trahedya. Para sa CIDG, mahalaga ang footage na ito para makita ang formation ng players, ang kondisyon ng dagat at ang eksaktong galaw ng grupo bago nangyari ang insidente. Naglabas na rin ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin, gayon din sa ilang Ateneo officials at coaches na binanggit sa report.
Ibig sabihin nito, kailangang alertuhin ang authorities kung sakaling magtangkang lumabas ng bansa ang mga taong sakop ng bulletin. Hindi ito automatic travel ban, pero bahagi ito ng monitoring habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa panig naman ng Ateneo de Manila University, ayon sa 24 oras, sinabi ng paaralan na irereserba muna nila ang kanilang partikular na komento at paglilinaw bilang respeto sa proseso at sa mga nasupina. Tiniyak din ng Ateneo na makikipagtulungan sila sa authorities. Isa rin sa naging mahalagang parte ng press conference ay ang tanong kung may representative ba mula sa Smart Communications na haharap sa CIDG. Ayon kay Police Colonel Morico, mayroon. Dito pumasok ang usapin kung may pananagutan o accountability ba ang Smart kung sakaling mapatunayan na may connection ito sa planning o funding ng men's basketball team. Nilinaw ng CIDG na sa ngayon, hindi pa nila masasabi kung may liability o pananagutan ang alinmang partido. Pero ayon kay Police Colonel Morico, may impormasyon silang nakuha na ang program planning at funding ng Ateneo Men's Basketball Team ay hindi raw handled directly by Ateneo. Dahil dito, nais din ng CIDG na kumpirmahin ito mismo sa Ateneo leadership. Binanggit ni Police Colonel Morico na mag-issue rin sila ng subpoena kay Father Roberto Yap, ang president ng Ateneo, para linawin ang mga detalye tungkol sa program planning, funding, at kung sino ang may basbas o involvement sa training na isinagawa sa Aurora. Nang tanungin kung posible bang may basbas din ng Smart ang training sa Aurora, sinabi ni Police Colonel Morico na posible iyon, pero kailangan pa rin itong kumpirmahin sa investigasyon. Isa sa pinakamabigat na tanong sa press conference ay kung ang activity sa Aurora ay ordinaryong team building o training lamang o kung ito ba ay maaring pumasok sa initiation. Dahil ayon sa tanong ng reporter kung neophyte sina Adili at Baterbonia, posible bang ang activity ay initiation? Ipinaliwanag ni Police Colonel Morico na sa ilalim ng anti-hazing law, hindi lang ito umiikot sa simpleng relasyon ng senior at junior. Ayon sa kanya, mahalaga rin tingnan ang gravity o bigat ng activity na ipinagawa sa mga players. Ibig sabihin, kahit tawagin itong training, bootcamp, or team building, titingnan pa rin ng investigasyon kung ano talaga ang ginawa, gaano ito kabigat, gaano ito kadelikado, at kung nalagay ba sa panganib ang mga estudyante. Dito mahalaga ang isang tanong, saan nagtatapos ang athletic training at saan nagsisimula ang hazing? Ayon sa CIDG, posibleng may guidelines ang Philippine Sports Commission at Department of Education tungkol sa mga ganitong training, lalo na dahil estudyante ang mga involved. Isa pang binigyang diin ng CIDG ay ang mismong kondisyon ng lugar sa Aurora kung saan nangyari ang insidente. Ayon kay Police Colonel Morico, nakausap na nila ang local government unit at lumalabas na malalakas ang alon sa lugar na iyon. Sinabi pa niya na ang beach doon ay hindi talaga karaniwang pinapaliguan. Ayon sa kanya, hindi rin ito pang surfing area. Kahit mga locals, hindi raw basta-basta lumalangoy sa nasabing parte dahil sa lakas ng alon. Dahil dito, isa sa mga malaking tanong ngayon ng investigasyon ay bakit dinala ang mga student athletes sa ganoong lugar at bakit nagkaroon ng activity sa area na itinuturing na delikado. Para sa CIDG, mahalagang malaman kung sino ang nagplano, sino ang nag-aproba, sino ang nagbigay ng instructions, at sino ang responsable sa safety ng mga players nung araw na yon. Isa pang malinaw na sinabi ng CIDG, magpapatuloy ang subpoena process. May mga taong hindi umano dumalo o hindi nag-honor ng subpoena. Ayon kay Police Colonel Morico, kapag hindi sila humarap, mag-i-issue uli ang CIDG ng subpoena through their counsel. Kapag hindi pa rin sila humarap, maaari silang isubpoena through publication. Pagkatapos nito, doon pa lang ikokonsidera ng CIDG ang paghahain ng appropriate cases laban sa mga patuloy na hindi makikipagtulungan. Nang tanungin kung hanggang kailan ang pasensiyang ibibigay sa mga hindi humaharap, sinabi ni Police Colonel Morico na 4 na subpoenas ang proseso. Ibig sabihin, may due process pa ring susundin bago sila magdesisyon sa susunod na legal steps. Tinanong din ng media kung nasaan na si Coach Tab Baldwin. Ayon kay Police Colonel Morico, may idea sila kung nasaan ito.
Sinabi niya na minsan ay nasa Ateneo gym si Baldwin at minsan ay nasa kanyang rented condominium unit. Tinanong din kung may plano ba ang CIDG na kumuha ng hold departure order laban sa kanya. Pero nilinaw ng CIDG na wala pang kaso sa ngayon, kaya ang kanilang ni-request ay Immigration Lookout Bulletin. Ibig sabihin, hindi pa ito kapareho ng hold departure order, pero paraan ito para ma-monitor kung may attempt na umalis ng bansa ang isang person of interest o isang taong mahalaga sa investigasyon. Tinanong din ng media kung may plano ang CIDG na humingi ng hold departure order laban kay Coach Tab Baldwin. Pero nilinaw ni Police Colonel Morico na wala pang kaso sa ngayon, kaya hindi pa HDO ang kanilang hinihingi. Ang ni-request daw nila ay Immigration Lookout Bulletin. Ibig sabihin, hindi pa ito utos para pigilan siyang umalis ng bansa. Pero paraan ito para ma-monitor ng Bureau of Immigration kung sakaling may attempt siyang lumabas ng Pilipinas habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa madaling salita, hindi pa hold departure order pero may lookout request para mabantayan ang kanyang travel movement. Ayon pa kay Police Colonel Morico, may idea sila kung nasaan si Baldwin. Minsan daw ay nasa Ateneo gym at minsan naman ay nasa kanyang sariling rented condominium unit. Possible po, possible. That's why we're consider this one is basically a homicide or hazing investigation. Sir, nung mga unang araw na nangyari yan, may mga lumutang na may mga pasa sa katawan. Itong dalawa, may nakita po ba kayong pasa base doon sa medical legal na nakita nyo na sa investigation? That is part of the line of questioning that we will be asking during the course of the investigation, not only to the students, but also to the coach. So we will be answering that question in due time. Sir. Thank you, Ms. Leia. Edniel Parroza of DZRA. Doon sa mga bagong ipapos sa PINA, yung any representative from Smart Communications. Yes. So, pwede sir, ma-expound ako. Expound? Anong pananagutan nila or liability, sir, sakali? Well, liability or pananagutan as of right now is we have yet to determine, but we learned that the program planning and funding of this men's basketball team is not being handled by Ateneo. We will also confirm this statement to the rector of Ateneo, the president of Ateneo, si Father Roberto Yap. That's why we will be issuing subpoena also sa kanya. So sir, may possibility na yung madating training din ng Ateneo na ginawa rin dyan sa Aurora ay may basbas din ng Smart. Well, that is a possibility, yes. Thank you, sir. Third Ann Malonzo, Sunstar. Amazing. So, posible din po ba na itong isinagawang activity doon sa Aurora, considering na neophyte itong si Adili tsaka si Baterbonia, ito ay initiation? Ma'am, the definition of the anti-hazing law does not only qualify yung yung superior to junior. It also this also applies yung gravity ng exposure or activity na kinandak nila ng doon sa area. Sir, second question. Sir, nitong weekend, over the weekend may lumabas po, no? Allegedly, nagpapakilala siya na asawa o dating asawa ni Coach Baldwin. Tinitignan din po ba ng PNP yung mga sinabi niya dun sa kanyang statement dahil isa sa mga sinabi niya ay winarningan niya ang Ateneo na children are not safe with Baldwin. That is one of the part of the line of questioning that we will be asking sa Ateneo authorities. And it's also, we will also try to reach out to the wife who I think is abroad in New Zealand, including the daughter. We hope you, sir. na makakonect. Yes, sir. Sir, doon sa second subpoena, maharap sila for contempt, obstruction of justice.
We will issue the subpoena. If they fail to appear again, we will subpoena them again through their counsel. If they fail to appear again, we will subpoena them through through publication. And that's the time that we will be considering filing appropriate cases against them. So, yung Thank you, timeline, ilang beses? Hanggang gaano kahaba yung pasensyang ipabibigay sa kanila? That's for right? 4 subpoenas. Thank you, sir. Aizal Vanilla, Manila Times. Okay. Sir, what is the physical exercise for athletic training and that which already constitutes hazing? Well, depende sa... I guess, ma'am, the Philippine Sports Commission and the Department of Education has guidelines when it comes to these types of trainings involving players, because technically they are students, although hindi na sila po minor. You can also see na yung weather condition doon sa Aurora during the time. Yung beach po kasi doon sa Aurora hindi talaga pinapaliguan. And there we have talked with the local government unit. Masyadong malakas ang wave po doon. Not even surfing, hindi po ano. Even the locals, they do not dare to swim in that area. Thank you. Sir Alfred Dalizon, People's Journal. Nasaan na po si Coach Baldwin as we speak? Meron po kayo idea? Yes, we have an idea. I think he is sometimes he is in Ateneo, the gym. Sometimes nasa sarili niya pong ano. I think he has his own rented condominium unit. Meron ba kayong plano na seek a whole departure order on him? Actually, there is no case yet. That's why ang ni-request namin is immigration lookout bulletin. At the same time, today, we have already drafted a letter para doon sa iba pang coaches. We are requesting the Department of Justice to issue another immigration lookout bulletin for all other coaches na hindi pumunta, nag-attend. Those who did not honor our subpoena. Thank you, sir. Vince Lopez. Dahil nakausap niyo na rin po yung sports director ng Ateneo, yung sa mga former players po, may nakausap na po ba ang CIDG? Tomorrow, we will be asking them. But they are considered as resource person. Let me just be clear. That's why we are asking kindly their participation. Because fellow player nila yung namatay. And that guy is also nasa Ateneo rin po nag-aaral. Yes, Miss Marisol Abduraman. James. Dati pang members or yung kasama sa team na nag-Aurora ulit ngayon? Before, mga dati silang member. We were, during the conduct of social media exploitation, there are several players na sinasabi nila na, you know, the head coach is not your friend, but they do not describe it as what's this, team building activity. It's a boot camp technically. So former players will be tomorrow, but the rest of the team na kasama nitong training this time or the team building will be on Wednesday po? Yeah, they're supposed to be, it's tomorrow. But the lawyers have reached out to us requesting na to reschedule it on Wednesday. Apparently, traumatized pa rin daw. We'll see. Alright. John Morico, a day after the incident, ang sabi ng PD nyo sa Aurora is no foul play was seen in the incident. Has it changed now as you go along with your investigation? Ma'am, I can only say na this case was assigned sa CIDG by the GPNP and SILG. On the part of the CIDG, after considering all circumstances and information na nakuha namin from Davao, from Aurora, independently by our police investigators,
we are on the path to consider this as an homicide or possibly hazing